record. Okay. Pero kailan mo pa nalaman na ito yung kanya magiging mabigat na desisyon? May alam ka namang balita o isa ka sa mga kunyari nagulat kahapon? Hindi, actually nagulat ako. Talagang hindi mo alam yung balita? Nagulat ako kasi may yung mga senaryo kasi na ganyan, pagka isipin mo yung mga possibilities, siyempre kasama yan. Pero sabi namin na imposible. Sabi namin, imposible mag-resign yan. So, nakakagulat. Kasi umaga pa lang, pinuputo ko na, di ba? Kumalat na rin yung balita. Pero dito ba, anong nakikita mo sa political career ni Senator Mig Zubiri sa kanyang ginawa? Dahil dalawa yung magkahalo, no? na pagkaisipan. Una, tinuturing siyang marangal, di ba? At hindi natin maiwasan na yung kabila naman na itinuturing na to save face sa darating na desisyon na baka maging mas masakit para sa kanya. Dahil iba yung salitang resign, kasi napatalsik at ikaw nga yung ilagay. Okay. So, anong basa mo rito? Well, dahil nga dito sa kanyang ginawang kakaiba. Sabi, first time in Philippine political history. So, at least meron siyang pagtakbo niya ulit. Pwede niyang ituro ito. Sa habang, let's say, buhayin yung issue of electoral fraud against him, pwede niyang ilihis yung issue. Ituro niya na nag-resign nga siya way back in 2011. Kaysa sa kung hindi siya nag-resign, magiging sole issue ang laban sa kanya pagtakbo niya muli. Parang pantaraya. Electoral fraud ang issue sa kanya. But this time, pwede na niyang ituro na meron din siyang kakaibang ginawa. Pero sana dito, pabilisin natin yung electoral protest. No? Dahil ikaw rin, hindi lang naman sa'yo tsaka kay Senator Migs. Sabi nga, unfair din sa mamamayang Pilipino yan. So, anong balita mo ba sa set? Ba't ang bagal-bagal? Kasi sobrang laki ang counter-protest ni Mig Zubiri. So nasa sa kanya rin actually ang susi nito. Ngayon kung seryoso yung kanyang sinabi kahapon sa interview, hindi niya sinabi ito sa privilege speech, sa interview na sinabi niya na i-atras na rin niya yung counter-protest niya at ngayong araw sila mag-file ng motion to withdraw the counter-protest, malaking tulong po yan para mapabilis yung pag-resolve ng protest ko. Kasi dalawa yan protest and counter-protest. Kung mawala na po yung counter-protest, ang naiiwan yung protest. Matapos na yun, 2008 pa. Alam na yung resulta. Pero bago nag-privilege speech, di ba, hindi niya masinabing nadidiin siya masyado rito dahil may akusasyon din sa inyo, sa part ninyo, Atty. Coco, na kayo din daw yung naging part ng dayaan. Well, ano na lang yun, diversionary accusation na lang yun. Pero anyway, hindi naman niya pinorsu niya kasi alam naman niyang sa Metro Manila daw So alam naman niyang wala namang basihan yun. Actually, walang pangalan, walang lugar, walang specifics. So siguro out of desperation yung mga panahon na yun, naitapon niya yung akusasyon na yun. Kailan ba kayo rin nag-kausap ng kaibigan mo? Well, yung personal na usapan, matagal na. Matagal na talaga. 4 years ago. Ito talaga ang medyo naging hadlang para muli kayo mag-usap. Pero after ito yung pagre-resign niya, sa tingin mo, hindi mo maibalik sa normal, magkakaroon ng venue for communication kayong dalawa? Yes, kasi balikan ko, Igan, yung sinabi ko kanina, hindi naman ito personal against Migs Kung si Mr. ABC, yung ebidensya ko ilaban kay Mr. ABC, nag-file din ako ng protesta against ABC. Not because si Migs yun, kaya ko siya pinailan ng protesta. Habang naghihintay ka, anong pinagkaabalahan mo? Parang hinayang ka ba dun sa nawalang panahon na dapat para sa'yo? Oo, malaking aking paghihinayang kasi nawala din yung the very rare opportunity to work with my father. Kasi kung ako yung na-proclaim noong 2007, meron sana akong 3 taon na nakatrabaho ko yung aking ama bilang senador. So, nakita sana natin kung gaano kami kagaling mag-cooperate sa isa't isa at paano naman kami mag-disagree sa isa't isa. Pero anyway, tapos na yun. Yan nga ang hirap dito sa oras. Hindi mo maibalik ang oras. So, ako yung nanghihinayang at sayang yung aking mga advocacies. 4 years ko rin hindi na pag-aralan ng todo-todo. Kung mabibigyan ang pagkakataon, may konting panahon pa, 2 taon halos. Less than. Oo. At anong may mga nakalatag ka na ba na isusulong yan dun sa short time na yun, posibleng na maipa-implement mo? Well, ano na lang, best effort na lang. Babalik ako sa aking favorite subject matters like justice, and then science, and then environment, and of course, Mindanao. Okay. Paano natanggap ni Senator Nene yung balitang yan? Bilang ama na rin, At bilang, alam mo, matagal na rin siyang may kampanya laban sa dayaan dahil biktima rin ang tatay mo nung nagbawas.
So, paano niyan? Sabay ba kayo nanood o Hindi. magkaiwalay kayong lugar? Busy siya sa kanyang lecture work sa okay. kanyang institute. Oo. So, pero I'm sure, happy din siya sa development kasi siya yung aking lawyer ngayon eh. Tama, oo. Talagang pinagtsatsagaan niya yung kaso ko, nagda-draft ng mga motion, ng mga manifestation, ng mga pleading. So, I'm sure happy din siya kung seryoso nga yung withdrawal offer ni Mig Zubiri kasi talagang mapapabilis po ang protesta. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, makaharap si Senator Migs ngayon, anong direkto mong gustong mensahe sa kanya? Well, let's move forward, Migs, no? Tapos na itong episode sa buhay natin. I'm willing to work with you for the sake of Mindanao. O sa bagay, yun pareho kayong taga doon din, ano? O. So, anong inaasahan naman ng mga bumoto sa iyo? Ayan, Senador. To be, kung matutuloy yan. O. Kasi siyempre, mga bumoto rin sa iyo, nag-aabang din, no? Isa rin sa mga naghintay din ang laban mo ito. So, anong gusto mong iparating sa kanila na dun sa maikling panahong maaaring pagbigyan ka ng pagkakataon? Well, kailangan ko mag-triple time. And then, kailangan ko yung suporta nila, tulong nila. Kasi hindi ko kakayanin yan in 1 year and 6 months na talagang makapass tayo ng legislation. Ano? So, kailangan ko ng tulong po ng lahat ng tao. Okay. Nung nag-iisa ka na, siyempre, iba na yung pansarili mong ikaw ba'y naiyak sa galak? O ikaw ba'y naging emotional? Nung mag-isa ka na, kasi naisip mo na lahat to. Nung narinig mo, siyempre, nagulat ka, pero nung nag-isa ka na sa kwarto, kung saan man, ano yung naging ano mo sa sarili mo, naramdaman mo talaga? Well, ang feeling ko, relieved ako, tapos excited. Kasi andyan na yung prospects na yun, mananalo na ako sa protesta ko. At of course, nagpasalamat ako sa Diyos, no? Kasi sa tingin ko, ano na ito eh, hindi na tao kumikilos dito eh. Divine intervention. Divine intervention na ito. At, so, yun, natuwa ako na salamat sa Diyos, at least ipakita natin sa taong bayan na may hustisya pa rito. Ang nakakalungkot lang, kailangan pa ng divine intervention. Kaya Migs, hindi ka ba papasalamat? Pasalamat din ako kay Migs na at least nakinig siya sa kanyang conscience. At ang parati ko rin naman naririnig kay Migs, sinabi niya, nagdasal sila ng misis niya, dasal sila ng dasal. So, I think, sabi ko nga, maybe this is already God's plan, God's intervention. He also talked to Migs through his prayers. Di ba nagtanong, ba't ngayon lang? Totoo, nagtanong ako noon. Pero, well, in God's time. Sa bagay. Siguro, hindi na natin sagutin yun. Nahirap sagutin eh. Personal na personal na decision na yun. At magpasalamat pa rin tayo na at least very rare act din yung pagre-resign at ginawa niya kahapon. Okay. Attorney. Thank you. Salamat Coco. din. Salamat din. At Senator, maraming salamat. At mamaya, abangan nyo yung panayam natin kay Senator Juan Miguel Zubiri. Manood ka mamaya. Talakayan with Igan. Ayan. So, matatagdagan na mga, ando na si Kiko, ando na si Tito, darating po si Coco. At magbabalik pa ang unang balita. Tama na sasagutan, mga pinag-aralan. Nag-very good po si ma'am, lahat nagpalakpakan. Happy hanggang uwian, everyday mag-memory plus. Very fun! Tulong talino para tumalas. Everyday mag-memory plus, lamang sa talino. Assignments, recitations, exams, good study habits lang yan. At Memory Plus Teens, the brain-boosting nutrients that help improve memory and concentration. For sure! Tataas pa yan! Memory Plus Teens, lamang sa talino. Nangunguna ang unang